After ko nga magatid sa anak at pamangkin ko ay dumiretso na ako dito sa kusina para hugasan ng mga plato. At kasabay nito ay nagsaing na rin ako para isang galawan na lang. Sa totoo lang guys, mainit talaga dito lalo na pag tanghaling tapat. Hindi rin kasi ako makampante kapag iniisip ko na may mga hugasin pa akong nakatambak. At lalo na pag walang kanin, nako, gutom talaga ang abutin mo. Pero real talk lang guys ha, masarap na mahirap ang maging nanay. Masarap na pagsisilbihan mo ang pamilya mo sa araw-araw. Ang makita at makasama ang anak mo sa araw-araw sobrang saya sa pakiramdam. Para bang wala ka nang hihilingin pa basta makasama mo ang iyong pamilya. Pero hindi laging masaya, hindi araw-araw purong ngiti o tawanan. May mga araw talaga na parang down na down ka, may mga araw na parang tamad na tamad ka, may mga araw rin na para ka nang bibigay sa dami ng problema mo. Pero alam nyo ba, pag nagstay at home ka para maalagaan ang anak mo, tamad ka sa paningin ng iba at parang ayaw mo magtrabaho. Pag nag-decide ka namang mag-work, mapapansin naman ng ibang mga pagkukulang mo bilang isang ina dahil hati daw ang oras mo. Kahit anong gawin mo, palagi may masasabi at masasabi ang ibang tao sa'yo pero wag mo silang intindihin. Ang mga stay-at-home moms, sinakripisyo nila ang kanilang karir o minsan pati social life makapiling lang ang kanilang mga anak. Ang mga working moms naman ay araw-araw din kumikirot ang puso nila kasi need nilang mag-work para matugunan ang needs ng mga anak nila. Kailanman ay hindi magiging madali ang maging isang ina. Lahat ng ginagawa natin bilang mga ina ay para sa ikabubuti ng ating mga anak. Huwag mong hayaan na maapektuhan ang sinasabi ng ibang tao ang desisyon mo bilang isang ina, lalo at alam mo na ginagawa mo yun para sa iyong anak. At sa wakas ay natapos na rin ako sa paghuhugas ng plato. Lumabas nga ako para kunin ang sinampay ko, baka mabasa. Sayang naman imbis na tuyo na. Titiklopin ko muna isa-isa para hindi masakit sa mata pag isinilansan ko sa kanya-kanya nilang mga damitan. Napakaarte pa naman ng anak ko pag hindi maayos ang kanyang damitan. Yung mga dialogue ko guys, kuwang-kuwa niya. Lagi niyang sinasabi na kapag may kukunin ako sa damitan niya ay pakiayos naman daw at baka magusot. Ewan ko ba dito sa anak ko, mas may topak pa kesa sa akin. Ayaw niya lang talaga magulo tingnan ang gamit niya kaya ganun siya. At ito na nga guys, after kong magtiklop ng mga damit ay nilinis ko na ang aming kwarto na napakalaki, charing. Huwag mo nang tignan yung unan at baka masaktan ka lang. At huwag mo na rin pansinin yung nasa uluhan ko, baka manakit lang yung mata mo. Sinadya ko talagang ilagay ang tabing na yan dahil bumabagsak ang alikabok. Luma na rin kasi ang yero at palitan na talaga. Tsaka ko na ipapagawa yan pag mayaman na ako. Charis. At ayan na nga guys, inakyat ko na para maayos ko ang pagkakasalansan ng foam. Masarap kasing matulog pag malinis ang higaan mo. Medyo luma na rin pala yung foam na yan pero magagamit pa naman. Nagpahinga muna ako saglit guys at itinali ang buhok ko dahil hingal na ako sa mga pinagkagagawa ko. Kaya lagi niyong tatandaan ang pagiging housewife ay hindi madali. Kaya sa mga nanay na nakaka-relate nito, kaya natin to. Lumaban lang tayo para sa ating mga anak. At ito na nga guys, tapos na. So ayun lang. Thanks for watching. Bye-bye!